Sa gitna ng ningning at karangyaan ng eksklusibong restaurant na LeBlanc, nagsimula ang isang gabi na magpapabago sa buhay ni Ming. Isa ang LeBlanc sa pinakaprestihiyosong mga kainan sa lungsod. Dinadayo ng mga mayayamang tao at sikat na personalidad. Sa kabila ng makislap na chandeliers, makikinis na marmol na sahig, at tunog ng violin na nagbibigay ng eleganteng ambience, ang likod ng entablado ay puno ng mabilisang kilos at pawis ng mga staff. Isa sa mga server ay si Ming, isang dalaga sa kalagitnaan ng kanyang 20s. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang bigat ng responsibilidad para sa kanyang pamilya. Ang mahabang buhok niyang itim ay mahigpit na nakatali sa likod, at kahit ang kanyang uniforme ay may bahid na pagod, ang kanyang profesionalismo at ngiti ay nananatiling buo. Table dosing kailangan ng dagdag na alak, bulong ng kasamahan niya habang dumaan ito sa tabi niya. Tumango si Ming at mabilis na dumiretso sa wine cellar. Sanay siya sa ganitong sistema, sa ritmo ng restaurant na parang orkestra, kung saan siya ang isa sa mga instrumento. Ngunit ang pag-alam na ang table dose ay nangangahulugang pakikiharap kay Maxwell Thompson ay nagdulot ng bahagyang kaba. Si Maxwell Thompson ay isa sa pinakakilalang customer ng LeBlanc, isang tech millionaire na yumaman sa paggawa ng trading software. Kilala si Thompson hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang pagiging mahirap pakisamahan. Madalas siyang magpadala ng pagkain pabalik sa kusina kahit ito'y perpekto na, at magreklamo sa mga bagay na tila wala namang mali. Ngayong gabi, may mga bisita siyang potensyal na investor. Nangangahulugan ito ng mas mataas pang antas ng pagiging mapaghanap. Habang papalapit si Ming sa mesa, tinawag siya agad ni Thompson. Ang boses niya ay may halong panunuya. "Akala ko ba nalimutan na ninyo kami?" sabi nito ng may pilosopiya. Nanatili si Ming sa kanyang profesional na disposisyon. "Pasensya na po sa paghihintay, Ginoo. Gusto niyo po bang tikman muna ang alak bago ko ito ibuhos?" Malumanay ang kanyang boses, may bahid ng accent na pilit niyang pinalalambot upang hindi pansinin ng mga customer. Habang binubuhos ang alak, ramdam niya ang mabusising tingin ni Thompson. Ang mga ganitong tagpo ang nagpapahirap sa trabaho. Ang pakiramdam na siya ay isang kasangkapan lamang, hindi isang tao. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na sinabi ni Thompson. "Magaling kang magtrabaho." Ani nito, iniikot ang alak sa baso. "Mayroon akong charity gala sa susunod na linggo. Malalaking tao ang pupunta. Napaka-eksklusibo. Kailangan namin ng isang taong may ganoong atensyon sa detalye." Binanggit ni Thompson ang halaga ng bayad, higit triple ng karaniwang kita ni Ming sa isang gabi. Nagulat si Ming. Ang ganoong kalaking halaga ay sapat upang mabayaran ang susunod na gamutan ng kanyang kapatid na may malubhang karamdaman, pati na rin ang mga gamot ng kanyang lola. Gayunpaman, alam niyang hindi magiging madali ang pagtatrabaho para kay Thompson. Kilala ito sa pagiging mahirap pakisamahan, lalo na sa mga nagtatrabaho para sa kanya. "Maraming salamat po sa alok, Ginoo Thompson." Maingat na sagot ni Ming habang isinusulat ang mga detalye sa isang maliit na papel. "Ikinararangal ko pong makatulong." Habang papalayo si Ming pabalik sa kusina, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagtatanong, "Tama bang tanggapin niya ang alok na ito?" Ngunit naalala niya ang mga medikal na bayarin ng kanyang kapatid at ang patuloy na pag-aalaga ng kanyang lola. Ang sagot ay malinaw. Minsan, ang pangangailangan ay nangingibabaw sa sariling pag-aalinlangan. Habang dumadaan siya sa tabi ng grand piano na nasa sulok ng dining area, naramdaman niya ang bahagyang kiliti sa kanyang mga daliri. Para bang inaanyayahan siya ng mga piyesa ng piano na bumalik sa isang buhay na matagal na niyang iniwan. Ngunit mabilis niyang tinanggal ang kaisipang iyon sa kanyang isipan. 10 taon na siyang hindi humahawak ng piano. 10 taon mula noong nagbago ang lahat. Hindi niya alam na ang desisyong tanggapin ang alok ni Thompson ang magbabalik ng lahat ng iyon sa kanyang buhay. Ang malamig na ihip ng hangin sa labas ng mansyon ni Maxwell Thompson ay tila nagpapahiwatig ng anumang maaaring mangyari sa gabing iyon. Sa harap ng matayog na istruktura ng salamin at bato, naramdaman ni Ming ang bahagyang kaba. Ang mansyon ay napakagara,
tila isang palasyo sa gitna ng lungsod. Ang mga ilaw nitong kumikislap ay parang bituin sa madilim na gabi. Tumingala siya sa harap ng malalaking pintuan, ini-adjust ang kanyang uniforme habang iniipon ang lakas ng loob na harapin ang malaking hamon ng kanyang trabaho ngayong gabi. Sa loob, sinalubong siya ng makintab na marmol na sahig at mga chandelier na ang liwanag ay nagdadala ng bahagyang init sa malamig na ambience. Ang mga dingding ay puno ng mamahaling sining at bawat detalye ng lugar ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Dumating na rin ang ibang mga server mula sa iba't ibang eksklusibong restaurant. Ang kanilang mga mukha ay puno ng halo-halong pagkamangha at kaba. Lahat ng staff, dito kayo magtipon. Tawag ng isang matandang babae na malinaw na siyang head server ng gabi. Ang kanyang tinig ay matalim at puno ng awtoridad. Ang mga bisita ngayong gabi ay kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan sa lungsod. Wala tayong lugar para sa pagkakamali. Habang binibigyan ng mga tray at itinalaga ng mga lugar, napunta kay Ming ang pangunahing living room, ang puso ng party. Bagamat sanay si Ming sa trabaho, sa marangyang mga lugar, ang tanawin sa living room ng mansyon ay ibang antas. Isang malaking grand piano ang namumukod tangi sa isang sulok ng kwarto. Ang makintab na itim na katawan nito ay nagre-reflect ng liwanag ng chandelier at ang mga puting keys ay parang inaanyayahan siyang hawakan ang mga ito. Napahinto si Ming. Para bang biglang huminto ang oras. Nakaramdam siya ng kakaibang lungkot na may halong nostalgia. Mabilis niyang iniwas ang tingin, ngunit hindi niya maiwasang maalala ang kanyang nakaraan. Isang buhay na iniwan niya noon. Sa likod ng mga tray na hawak niya ngayon, naramdaman niyang para bang inaabot siya ng kanyang nakaraan. Hindi mo pwedeng galawin iyan, ani Thompson, na biglang lumitaw sa likod niya. Nagulat si Ming, ang puso niya ay bahagyang bumilis ang tibok. Nakatayo si Thompson, suot ang mamahaling tuxedo, hawak ang isang baso ng scotch. Iyan ay kalahating $1,000,000 na piano. May darating na profesional mamaya para tumugtog. Ang tono ni Thompson ay may bahid ng pamilyar na panunuya. Ngunit si Ming ay tahimik lamang ng ngumiti at tumango. Alam niya ang kanyang lugar at hindi na sumagot. Habang abala si Ming sa pag-ikot sa mga bisita, nagsimula ang party sa tamang ritmo. Ang mga pag-uusap tungkol sa stock portfolios, luxury yacht purchases, at iba pang bagay na malayo sa simpleng buhay ni Ming ay naghalo sa tunog ng mga basong champagne at tahimik na pagtawa ng mga bisita. Mabilis ang kilos ni Ming. Isang tray ng champagne dito, hors d'oeuvres doon. Alam niyang kahit anong pagkakamali ay maaaring magtapos sa kanyang trabaho. O mas masahol pa, sa reputasyon niya bilang isang propesyonal. Ngunit bigla itong nagbago. Tumunog ang telepono ni Thompson. Habang kinakausap niya ang nasa kabilang linya, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagiging masaya patungo sa pagkairita. Anong ibig mong sabihin na hindi ka darating? Mariing tanong ni Thompson, ang tono ng boses niya ay tumataas. Binayaran na kita ng maaga. Binaba niya ang tawag, nagmura, at tumingin sa paligid ng kwarto. Ang pianist na dapat sana'y magbibigay ng musika sa gabing iyon ay hindi darating. Nagkaroon ng tensyon sa kwarto. Unti-unting napansin ng mga bisita ang kawalan ng tugtog at nagsimula ng magmukhang stale ang party. Naging malinaw na ang musika ang kulang upang panatilihing buhay ang kasiyahan. Bigla, itinuro ni Thompson si Ming. Ikaw! Ani niya ng malakas. Ang mga baso ng champagne sa tray na hawak ni Ming ay bahagyang nagkalog sa kanyang pagkabigla. Ikaw ang nakatitig sa piano buong gabi. Kaya mo bang tumugtog? Napansin ni Ming ang interes at panunuya sa mga mata ng mga bisita. Ang iba ay mukhang naaawa na sa kanya, habang ang ilan ay mukhang nasasabik sa maaaring mangyari. Si Thompson, na tila naghahanap ng libangan, ay nagpatuloy. Halika, ipakita mo sa amin kung anong kaya mo, maliban sa paghahain ng inumin. Ang init sa pisngi ni Ming ay mabilis na sumiklab. Alam niyang gusto lang ni Thompson ng aliw at siya ang piniling target. Ngunit sa ilalim ng kahihiyang nararamdaman niya, may ibang emosyon na lumitaw. Isang maliit na tinig na nag-uudyok na gawin niya ito, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa sarili niyang kapasyahan. Napatingin siya sa piano, parang tinatawag siya nito. 10 taon na ang nakalipas
mula nang huli niyang mahawakan ang isang piano. 10 taon mula nang iwan niya ang pangarap ng musika upang magbigay daan sa responsibilidad sa kanyang pamilya. Ngunit ang muscle memory, ang mga alaala, ang pagmamahal sa musika, lahat ng iyon ay hindi nawala. Malalim siyang huminga. "Gusto mo bang subukan?" Muling tanong ni Thompson. Ang tono niya ay parang isang hamon. Tumango si Ming. Sa bawat hakbang niya papunta sa piano, nararamdaman niya ang lakas ng loob na muling umaapaw. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit isa lang ang tiyak. Kailangan niyang subukan. Ang unang nota na tumunog mula sa grand piano ay tila isang alon ng alaala na bumalot kay Ming. Sa una, ang kanyang mga daliri ay nagdadalawang isip, parang naghahanap ng kumpiyansa sa bawat pindot ng mga keys. Ngunit habang tumutuloy ang musika, unti-unting bumalik ang kanyang kasanayan. Ang natural na ugnayan ng kanyang mga kamay sa piano, ang ritmo na tila nakatanim sa kanyang kaluluwa. Habang naglalakbay ang kanyang mga daliri sa mga ivory keys, bumalik ang lahat ng alaalang matagal na niyang inilibing. Naalala niya ang kanyang masayang kabataan. Ang maliit na piano sa kanilang sala ay tila muling sumulpot sa kanyang harapan. Doon siya unang natutong tumugtog sa gabay ng kanyang ina na nagturo sa kanya ng simpleng mga piyesa. Ang hilig niya sa musika ay nahubog sa mga oras na ginugol nila ng kanyang ina sa pag-aaral ng kanta habang tinatawanan ang mga maling nota. Ang kanyang ama naman ay palaging naroon, nanonood habang pinapakinggan ang bawat pag-usad ng kanyang talento. Tuwing may piyesa siyang natututunan, pupunuin ng kanyang ama ang maliit nilang sala ng masigabong palakpak na para bang nasa isang malaking konsyerto sila. Ang lahat ay nagbago noong natuklasan ng kanyang mga guro sa elementarya ang kanyang pambihirang talento. May espesyal siyang pandinig para sa musika, sabi ng isang guro sa kanyang mga magulang. Sa tulong ng kanilang sakripisyo, nakapasok siya sa Juilliard pre-college program. Ang bawat Sabado, maaga silang umaalis mula sa kanilang bahay sa Queens. Ang kanyang ama ang nagmamaneho, habang ang kanyang ina ay nagbabaon ng pagkain para sa kanilang dalawa. Ang musika ay naging sentro ng kanyang mundo. Mga teorya, ensayo, at kompetisyon ang bumuo sa kanyang araw-araw. Ngunit habang pinapasa ang mga masiselang bahagi ng piyesa, bumalik din ang pinakamadilim na alaala. Isang gabi ng Oktubre, ang ulan ay bumuhos ng malakas, at sa gitna ng kanyang ensayo sa paaralan, tumawag ang kanyang lola. "Ming, may nangyari." Iyon lang ang mga salitang natatandaan niyang malinaw. Ang sasakyan ng kanyang mga magulang ay nadulas sa basang daan at nabangga. Hindi na sila nakauwi. Ang musika ay hindi nagpatuloy ng ilang linggo. Ang kanyang mundo ay tila bumaliktad. Sa edad na 16, naging tagapagdala siya ng lahat ng responsibilidad para sa kanyang nakababatang kapatid at lola. Ang pera mula sa insurance ay hindi sapat upang masustentuhan ang pangangalaga sa kapatid niyang may karamdaman, kaya't kinailangan niyang magdesisyon. Ang mga piyesa ng piano ay napalitan ng mga abiso sa trabaho. Ang mga konsyerto ay napalitan ng mga gabing pag-aalala kung paano bubuhayin ang pamilya. Naalala niya ang araw na binitiwan niya ang Juilliard. Ang kanyang guro ay nag-alok ng mga scholarship at espesyal na mga programa. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi iyon magiging sapat. "Kailangan ng pamilya ko ang tulong ko ngayon," sabi niya noon habang hinaharap ang kanyang mga guro. Ang bigat ng desisyon ay tila bumalik habang tumutugtog siya ng pamilyar na piyesang ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang bawat nota na pumuno sa mansyon ni Thompson ay puno ng damdamin. Hindi lamang para sa kanyang nakaraan, kundi para rin sa mga pangarap na minsan na niyang sinakripisyo. Ang mga bisita na noong una ay nag-aalangan kung anong mangyayari ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang musika ay tila may kapangyarihang bumihag sa bawat isa sa silid. Ang dating usapan ng yaman at negosyo ay napalitan ng tahimik na pagkamangha. May ilang mga bisita na hindi napigilang pumikit, ninanamnam ang bawat tunog. Ang ilan ay napansin ang mga patak ng luha sa sulok ng kanilang mga mata. Ang isang tagpo na nagsimula sa kahihiyan para kay Ming ay naging isang konsyerto na walang sino mang inaasahan. Nang matapos ang pyesa, tahimik ang buong silid sa loob ng ilang segundo.
Ang bawat isa ay tila natakot na sirain ang mahiwagang sandaling iyon. Ngunit unti-unti, pumailan lang ang palakpak, hindi ang magalang na palakpak ng mga mayayamang tao, kundi ang totoo at taos-pusong palakpak ng mga taong humanga sa kanyang talento. Naramdaman ni Ming ang bahagyang pag-init ng kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, bumalik ang pakiramdam ng kanyang dating sarili. Ang batang babae na puno ng pangarap at musika. Habang umaalingaw-ngaw pa rin ang palakpak ng mga bisita, tila bumagal ang oras para kay Ming. Ang eksena sa paligid niya ay parang panaginip. Mga taong nagbigay ng papuri, nakatingin sa kanya hindi bilang isang simpleng server, kundi bilang isang bihasang musikero. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nagbigay ito sa kanya ng kakaibang lakas. Lumapit sa kanya ang isang matikas na ginoo na nasa kanyang edad 50, may suot na eleganteng suit at isang mala-European na aura. Napakaganda ng interpretasyon mo ng piyesa ni Chopin. Ani nito, ang boses niya ay puno ng paghanga. Ako si Maestro Friedrich, direktor ng Symphony Orchestra dito sa lungsod. Ang iyong talento ay bihira. Mayroon kaming community program na nagtuturo ng musika sa mga kabataan. Kailangan namin ng mga gurong tulad mo. Interesado ka bang sumali? Hindi agad nakapagsalita si Ming. Ang alok na iyon ay parang isang bintana na binuksan pabalik sa isang mundo na iniwan na niya. Ngunit bago siya makapagsalita, isang babaeng may puting buhok ngunit eleganteng tindig ang lumapit. Ang kanyang simpleng itim na damit ay nagsasabi ng yaman at impluwensya. Ako naman si Leticia Santos, trustee ng Manila Music Academy. Pakilala nito. Kung gusto mong magbalik sa musika, kaya kitang gabayan. Ang musika ay hindi lang tungkol sa pagtuturo, Ming. Ito rin ay pagbabahagi ng iyong kwento at may kakayahan kang magbigay inspirasyon. Halos mabingi si Ming sa bilis ng mga pangyayari. Ang mundo na minsang naging pangarap niya ay unti-unting bumabalik sa kanya. Tila inaabot siya mula sa madilim na nakaraan. Ngunit bago pa niya maisip kung ano ang isasagot, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ming, ani ni Maxwell Thompson. Ang kanyang tono ay hindi na mayabang. Sa halip, ito ay tahimik at tila puno ng pagsisisi. Lumapit siya, hawak pa rin ang kanyang baso ng alak. Tumitig siya kay Ming, tila sinusukat ang bigat ng kanyang mga sasabihin. May pagkakamali ako. Ang ginawa ko kanina. Ang intensyon ko ay hindi tama. Pinagsisihan ko iyon. Para kay Ming, ang makita si Thompson na humihingi ng tawad ay higit pa sa inaasahan niya. Nakita niya ang seryosong pagsisisi sa mukha nito. Bagay na bihirang-bihira sa mga taong tulad ni Thompson. Tumango si Ming hindi para pahinain ang kanyang paninindigan, kundi para ipakita na kaya niyang magpatawad. Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin ni Ming ang panonood ng ilang bisita. Ang mga taong dati tila nagmamaliit sa kanya ay nagkaroon na ng ibang pananaw. Sa kanilang mga mata, si Ming ay hindi na basta isang server. Isa na siyang tao ng talento at dignidad. Ang kanilang dating malamig na mga tingin ay napalitan ng respeto. Sa gabing iyon, habang nagaganap ang tahimik na pagbabago sa tingin ng mundo sa kanya, nagsimulang mabuo ang isang ideya sa isip ni Ming. Posible pa kayang bumalik siya sa mundo ng musika? Posible pa kayang ituloy ang pangarap na matagal na niyang isinuko? Ang mga alok ni na Maestro Friedrich at Leticia Santos ay tila sinag ng liwanag sa madilim na landas na tinatahak niya noon. Ngunit higit pa rito, ang paghingi ng tawad ni Thompson ay isang pahiwatig na ang mga pinto ng oportunidad ay hindi sarado magpakailanman. Nang umuwi si Ming mula sa mansyon ni Thompson, dinala niya hindi lamang ang tray na dala niya noong gabi, kundi pati na rin ang bigat ng mga pangako at posibilidad. Sa kabila ng kaba, unti-unti niyang naramdaman na ang musika, na minsang naging kanyang takas mula sa realidad, ay muling magiging daan para maabot ang kanyang mga pangarap. Sa mga linggo pagkatapos ng hindi malilimutang gabi sa mansyon ni Thompson, nagsimula nang magbago ang takbo ng buhay ni Ming. Isang araw, tumanggap siya ng tawag mula kay Maestro Friedrich, ang direktor ng Symphony Orchestra.
Tinanggap ni Ming ang imbitasyon upang bumisita sa community center kung saan ginagawa ang kanilang music outreach program. Ang simpleng gusali sa gilid ng lungsod ay malayo sa kislap ng mansyon ni Thompson, ngunit may natatanging init at kasiglahan dito. Habang pinakikilala si Ming sa mga guro at estudyante, nakita niya ang sarili sa mga batang nag-aaral ng musika sa simpleng upright pianos at keyboards. Ang ilan sa mga bata ay may hawak na lumang violin, habang ang iba ay nagtutugtog ng flute at gitara na malinaw na second hand ngunit maingat na inaalagaan. Ang kanilang musika ay walang pretensyon, ngunit puno ng sigla. Napansin ni Ming ang magkahalong nerbiyos at pananabik sa mga mata ng mga bata habang sinimulan niyang mag-obserba sa kanilang mga leksyon. Kung magtuturo ka rito, ano ang ituturo mo sa kanila? Tanong ni Maestro Friedrich. Nag-isip si Ming at saglit niyang binalikan ang kanyang nakaraan. Hindi lang ang technical na aspeto ng musika ang pinakamahalaga, naisip niya. Ang musika ay may kakayahang magbigay inspirasyon, maghilom, at magturo ng katatagan. Ibabahagi ko ang kwento ko, sabi ni Ming, kung paano ko natutunang hindi sumuko kahit maraming pagsubok. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na si Ming bilang mentor ng mga bata. Sa simula, ang kanyang tinig ay puno ng alinlangan habang nagpapaliwanag ng mga teorya sa musika. Ngunit unti-unti siyang nagkaroon ng kumpiyansa. Ginamit niya ang mga simpleng aralin upang magturo ng mas malalim na leksyon. Ang tiyaga sa pag-aaral, ang kahalagahan ng pagkakamali sa proseso, at ang kagandahan ng pagsisimula muli. Sa bawat araw na dumaan, unti-unting naramdaman ni Ming na ang kanyang relasyon sa musika ay nabubuhay muli. Minsan, pagkatapos ng klase, mananatili siya sa practice room upang magsanay. Ang mga piyesa ni Chopin at Debussy na dati pamilyar ngunit tila malayo ay nagsimulang bumalik sa kanyang daliri. Kahit hindi pa perpekto ang bawat nota, naramdaman niyang muling bumabalik ang sigla sa kanyang tugtugin. Isang araw, dumalaw si Thompson sa community center. Ang kanyang presensya ay lumikha ng kaunting tensyon, ngunit nagdala rin ng magandang balita. Nais kong magbigay ng tulong, sabi niya habang iniabot ang dokumento ng isang bagong scholarship fund para sa mga batang nangangarap maging musikero ngunit kapos sa kakayahang pinansyal. Sa tingin ko, dapat magkaroon ng pagkakataon ang bawat isa na makamit ang kanilang pangarap. Si Ming ay tahimik na tumango, nagpasalamat sa kanyang ginawa. Ang pagtulong ni Thompson na dating puno ng kayabangan ay naging simbolo ng pagbabago, hindi lamang sa kanya kundi sa posibilidad na ang musika ay maaaring mag-ugnay sa mga tao mula sa magkaibang mundo. Habang lumalalim ang kanyang pagtuturo, natuklasan ni Ming ang maraming kwento mula sa kanyang mga estudyante. May isang batang babae na natutong mag-violin mula sa isang librong napulot sa basurahan. May isang binatilyo na ginawang mga drumstick ang dalawang sirang kutsara. Ang kanilang kasigasigan ay nagbigay kay Ming ng inspirasyon na mas paghusayin ang kanyang pagtuturo. Sa mga gabing siya ay nag-iisa sa community center, nililinis ang mga piano at inaayos ang mga lumang sheet music, naramdaman niyang nagbago na siya. Ang musika na minsang naging pangarap na iniwan ay naging kasangkapan ngayon ng kanyang pagbibigay sa iba. Ang bawat aralin na itinuturo niya, bawat piyesang natutunan ng kanyang mga estudyante ay parang paghilom sa sugat ng nakaraan. Sa huli, ang musika ay hindi lamang tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng damdamin, ng kwento at ng pag-asa. At sa mga estudyante niya, natagpuan ni Ming ang kanyang bagong layunin. Ang gawing instrumento ng inspirasyon ang musika para sa mga batang nangangarap tulad niya noon. Ang linggong nagdaan ay puno ng excitement at pagsusumikap sa community center. Naglakas loob si Ming na mag-organisa ng isang recital para sa kanyang mga estudyante. Isang gabi kung saan maipapakita nila ang kanilang mga natutunan. Para sa marami sa kanila, ito ang unang pagkakataong tumugtog sa harap ng publiko. Kaya't ginugol nila ang bawat oras ng ensayo sa pagperpekto ng kanilang mga piyesa. Magtitiwala tayo sa musika, paulit-ulit na sinasabi ni Ming sa kanyang mga estudyante. Hindi kailangan maging perpekto ang bawat nota. Ang mahalaga, ipakita ninyo ang kwento ninyo. Ang kanyang mga salita ay
ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga bata na unti-unting natutong magtiwala hindi lamang sa kanilang sariling kakayahan kundi sa kanilang guro rin. Habang papalapit ang recital, nagsimula ng dumagsa ang suporta mula sa mga magulang ng mga estudyante. Napakalaking bagay ng programa na ito, sabi ng isang ina habang kausap si Ming. Hindi lamang natututo ang mga anak namin, kundi nagkakaroon sila ng tiwala sa sarili. Ang ganitong mga komento ay nagbibigay kay Ming ng inspirasyon na magpatuloy sa kanyang layunin. Dumating ang gabi ng recital at ang community center ay napuno ng mga tao. Ang maliit na auditorium na karaniwang tahimik ay napalitan ng kasiglahan. Ang bawat bata ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, ang ilan ay hiniram pa mula sa mga kamag-anak. Ang stage ay pinalamutian ng mga simpleng bulaklak at ilaw, ngunit sa mata ng mga bata, para itong isang malaking konsyerto hall. Habang isa-isang tumugtog ang kanyang mga estudyante, hindi maiwasang maluha si Ming. Ang mga piyesa na minsan ay nagdudulot ng hirap sa kanila, ay ngayon ay tinutugtog nila ng may kumpiyansa. Ang batang babae na natutong mag-violin mula sa lumang libro ay tumugtog ng isang simpleng sonata na tila puno ng damdamin. Ang binatilyong drummer na may kutsarang drumsticks ay pinalakpakan ng husto matapos ang kanyang makabagbag damdaming solo. Sa kalagitnaan ng recital, nagkaroon ng espesyal na sandali. Lumapit si Ming sa stage kasama ang kanyang nakababatang kapatid, na ngayon ay nasa kolehiyo na. Matagal na nilang pinaplano ang duet na ito, ngunit hindi ito natuloy noon dahil sa kanilang mahirap na sitwasyon. Ang kanilang pagtutugtog ng isang piyesa ni Debussy ay parang pagbabalik sa kanilang masayang kabataan. Ang bawat nota ay puno ng damdamin. Isang kwento ng dalawang magkapatid na humarap sa maraming pagsubok ngunit nanatiling magkasama. Ang duet nila ay naging highlight ng gabi. Ang mga manonood ay hindi napigilang pumalakpak ng malakas at may ilan pang tumayo bilang tanda ng kanilang paghanga. Habang tumutugtog sila, naramdaman ni Ming na ang bawat nota ay parang pagpapahayag ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit ng pagkawala, ang hirap ng sakripisyo, at ang muling pagbabalik sa musika na mahal niya. Nang matapos ang recital, napuno ng papuri ang auditorium. Ang mga magulang, guro, at bisita ay hindi makapigil sa pagbibigay ng papuri kay Ming at sa kanyang mga estudyante. "Napakagaling ninyo," sabi ng isa. "Nakaka-inspire ang inyong kwento." Ang gabing iyon ay hindi lamang tagumpay para sa kanyang mga estudyante, kundi para rin kay Ming bilang isang guro at mentor. Habang tinutulungan ang mga estudyante sa pagligpit ng kanilang mga gamit, naramdaman ni Ming ang isang kakaibang damdamin, isang kaligayahan na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang gabing iyon ay nagpapatunay na ang musika ay hindi lamang tungkol sa individual na tagumpay, kundi tungkol din sa pagbibigay inspirasyon sa iba at pagbibigay ng pag-asa sa mga nangangarap. Sa kanyang puso, alam ni Ming na nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay. Ngunit sa gabing iyon, malinaw ang isa. Ang musika ay muling naging tahanan niya. Matapos ang matagumpay na recital sa community center, muling nakatagpo si Ming ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Sa kanyang pagbabalik sa LeBlanc, hindi na siya basta isang server na nagdadala ng tray. Sa pagkakataong ito, siya ay nakaupo na sa harap ng grand piano na dati niyang tinititigan lamang. Ang tunog ng kanyang tugtugin ay nagsilbing himig na nagbibigay ng kakaibang alindog sa mararangyang hapunan sa restaurant. Sa bawat gabi na siya ay tumutugtog, naging malinaw sa mga parokyano ng LeBlanc na ang kanyang talento ay higit pa sa inaasahan. Ang kanyang mga piyesa, na minsan ay klasikong Chopin o Debussy, minsan naman ay mga modernong interpretasyon, ay hindi lamang nagbibigay ng musika kundi pati inspirasyon. Ang kanyang pangalan ay naging bahagi na ng reputasyon ng restaurant bilang isang lugar hindi lamang ng pagkain kundi pati na rin ng sining. Samantala, ang scholarship fund na sinimulan ni Thompson ay unti-unting lumago. Sa tulong ng kanyang impluwensya, maraming negosyante ang nagbigay ng donasyon para suportahan ang mga batang nangangarap maging musikero ngunit salat sa pera. Ang pondong ito ay naging daan para sa mas maraming estudyante na sumali sa programang inorganisa ni Ming sa community center. Ang scholarship ay hindi lamang nagbigay ng libreng instrumento at aralin.
Ito rin ay nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya na may malalaking pangarap para sa kanilang mga anak. Habang lumalawak ang programa, inanyayahan si Ming ng Symphony Orchestra na tulungan silang bumuo ng mas malawak na curriculum para sa kanilang community music initiative. Ito ay isang hamon para kay Ming, ngunit isa ring oportunidad na magpahayag ng kanyang mga pananaw tungkol sa kahalagahan ng musika sa buhay ng tao. Binuo niya ang mga leksyon na hindi lamang nagtuturo ng teknikal na aspeto ng musika, kundi pati ang mga aral sa tiyaga, emosyon at pagkakaisa na natutunan niya sa sarili niyang karanasan. Sa proseso ng pagbubuo ng curriculum, muling nakatagpo ni Ming ang ilan sa kanyang mga dating kakilala mula sa mundo ng musika. May ilan sa kanila na naging guro niya noong siya ay nasa Juilliard, habang ang iba naman ay mga kapwa-estudyante na ngayon ay mga profesional na musikero na. Ang kanilang mga kwento ng tagumpay at pagsubok ay nagbigay kay Ming ng dagdag na inspirasyon upang magpatuloy sa kanyang layunin. Sa bawat hakbang, natutunan ni Ming na harapin ang kanyang mga takot at alinlangan. Ang mga araw na puno ng ensayo at leksyon ay minsan pa ring nagdadala ng kaba. Ang takot na baka hindi siya sapat, na baka ang mga nakalipas niyang desisyon ay naging hadlang sa kanyang potensyal. Ngunit sa tuwing siya ay nakakaharap ng mga estudyante, guro at kasamahang musikero, napagtanto niya na ang musika ay hindi lamang tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng damdamin at pagbuo ng komunidad. Sa huli, si Ming ay hindi na lamang isang individual na musikero. Siya ay naging bahagi na ng isang mas malawak na komunidad ng musikero na may layuning magdala ng musika sa mas maraming tao. Ang bawat piyesa na kanyang tinutugtog sa La Blanc, bawat leksyon na kanyang itinuturo, at bawat batang natututo ng musika sa community center ay isang paalala na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para rin sa mga nangangarap na maabot ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga balakid sa buhay. Ang musika na minsan niyang iniwan ay tuluyang naging daan upang mahanap niya ang kanyang bagong lugar sa mundo. Isang lugar kung saan ang talento ay nagiging inspirasyon at ang inspirasyon ay nagiging pagbabago para sa iba. Ang musika sa community center ay unti-unting naging isang himig ng pagbabago. Sa tulong ng suporta mula sa Symphony Orchestra, ang programa ni Ming ay lumago ng higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi na lamang ito limitado sa mga bata. Nagkaroon ng mas malawak na saklaw ang kanilang misyon. Nagsimula silang magbigay ng evening classes para sa mga matatanda na minsang iniwan ang kanilang pagmamahal sa musika dahil sa mga responsibilidad sa buhay. Ang unang gabi ng klase para sa mga matatanda ay nagbigay kay Ming ng kakaibang saya. May isang taxi driver na matagal ng pangarap matutong maggitara. Isang dating guro na mahilig mag-violin noong kabataan niya ang muling humawak ng bow at strings. Ang bawat isa ay may kwento ng pag-asa at si Ming ang naging gabay nila upang muling magising ang kanilang natutulog na pagmamahal sa musika. Ngunit tulad ng lahat ng bagay na may malawak na layunin, nangangailangan ito ng sapat na pondo. Alam ni Ming na ang limitadong budget ng programa ay hindi sasapat upang maipagpatuloy ang mga bagong klase at matustusan ang mga pangangailangan ng mga estudyante. Kaya't siya ay nag-organisa ng isang fundraising concert sa tulong ng Symphony Orchestra at iba pang lokal na musikero. Ang concert ay idinao sa isang maliit ngunit magarang teatro sa lungsod at ang mga tiket ay mabilis na naubos. Sa gabi ng concert, muling ipinakita ni Ming ang kanyang talento sa harap ng mas malaking audience. Sa unang pagkakataon, mula noong recital ng kanyang kabataan, tumayo siya sa gitna ng entablado upang mag-perform bilang pangunahing musikero. Ang bawat nota ng piyesa ay may halong emosyon. Hindi lamang ng kanyang sariling kwento, kundi pati na rin ng mga kwento ng kanyang mga estudyante at mga magulang na pinaglilingkuran ng programa. Ang kanyang tugtugin ay parang panalangin, puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang concert ay hindi lamang tagumpay sa aspetong pinansyal. Ito rin ay naging daan upang maipakilala ang programa sa mas malawak na publiko. Ang lokal na media ay mabilis na napansin ang kwento ni Ming, ang isang dating musikero na isinantabi ang kanyang pangarap upang suportahan ang kanyang pamilya, ngunit ngayon ay bumalik upang ibahagi ang musika sa iba.
Ang kwento niya ay inilathala sa mga pahayagan at lumabas sa lokal na TV na nagdulot ng inspirasyon sa marami. Dahil dito, mas maraming pamilya ang nagdala ng kanilang mga anak sa community center upang sumali sa programa. May mga bata mula sa mahihirap na komunidad na minsang walang pagkakataong mahawakan ang kahit anong instrumento, ngayon ay natututo na ng musika. Sa mga magulang na nagbabahagi ng kanilang mga kwento, si Ming ay naging simbolo ng pagsasakripisyo at pagbabalik loob sa pangarap. Sa bawat bagong estudyanteng pumapasok sa center, lalo pang tumitibay ang layunin ni Ming. Napagtanto niya na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanyang personal na tagumpay. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga oportunidad para sa iba. Ang musika, na minsan ay naging kanyang sariling takas mula sa realidad, ay ngayon naging daan upang baguhin ang buhay ng iba at magbigay ng bagong pag-asa. Habang patuloy na lumalago ang programa ni Ming, nagpatuloy rin ang hindi inaasahang pagbabago sa relasyon nila ni Maxwell Thompson. Ang dating malamig at mayabang na milyonaryo na minsang nagmistulang kontrabida sa buhay ni Ming ay unti-unting nagpakita ng mas mainit at makatotohanang panig. Nagsimula siyang maging regular na bisita sa community center, hindi bilang isang tagamasid, kundi bilang aktibong taga-suporta ng mga proyekto ni Ming. Sa mga unang pagbisita ni Thompson, ramdam ni Ming ang pagkailang. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti niyang nakita ang mga pagbabago sa ugali nito. Isang hapon, habang magkasamang nag-uusap tungkol sa posibleng pagpapalawak ng programa, sinabi ni Thompson, "Minsan, ang buhay ay nagbibigay ng pagkakataon para baguhin ang direksyon. Ang ginagawa mo dito, Ming, ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa kung ano ang dapat kong gawin sa sarili kong buhay." Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Ming. Unti-unti niyang napagtanto na, sa kabila ng kanilang hindi magandang simula, ang intensyon ni Thompson ay tunay na nagbago. Mula sa pagiging isang self-centered na negosyante, naging malinaw na nais niyang magbigay ng mas malalim na ambag sa komunidad. Sinimulan niyang mag-organisa ng mga charity events para suportahan ang scholarship fund at ang community center. Ang mga event na ito ay hindi lamang naging matagumpay sa paglikom ng pondo, kundi nagdala rin ng mas maraming suporta mula sa iba't ibang sektor ng komunidad. Isang event na kanyang inorganisa ay isang black tie gala sa mismong mansyon niya, kung saan ang mga dating corporate sponsors ay naimbitahan upang marinig ang kwento ng mga estudyante ni Ming. Sa gabing iyon, iniharap ni Thompson ang ilan sa mga mag-aaral ng programa. Pinapakilala sila bilang mga inspirasyon sa kanyang bagong layunin sa buhay. Si Ming, sa kabila ng kanyang kababaan, ay naging pangunahing tagapagsalita. Ang kanyang kwento ay muling nagbigay ng liwanag sa mga panauhin, na nagbigay ng mas malalaking donasyon para sa programa. Sa paglipas ng panahon, naging malapit si Thompson, hindi lamang kay Ming, kundi sa kanyang pamilya. Isang hapon, dinala ni Ming si Thompson sa kanilang maliit na bahay upang ipakilala siya sa kanyang lola at kapatid. Bagamat may halong kaba si Ming, ang pagiging magalang ni Thompson ay nagbigay ng magandang impresyon sa kanyang pamilya. Ang lola ni Ming, na minsang nag-aalinlangan sa impluwensya ng mga mayayamang tao, ay nagkomento, "Hindi lahat ng mayaman ay makasarili. Ikaw, Gino Thompson, ay isa sa mga bihira." Ang relasyon nila ni Thompson ay naging inspirasyon sa maraming tao sa komunidad. Marami ang nakakita ng posibilidad na ang magkaibang mundo ng mga mayayaman at mahihirap ay maaring magsama para sa isang mas mabuting layunin. Ang kanilang kwento ay nagpakita ng pagbabagong loob, ng pagkakaisa, at ng pagtutulungan. Sa bawat araw na dumadaan, si Ming ay unti-unting natutong magtiwala muli sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang dating paniniwalang mahirap umasa sa iba ay napalitan ng pagtanggap na hindi lahat ng tao ay may masamang intensyon. Sa tulong ni Thompson at ng iba pang sumuporta sa kanyang misyon, muling bumukas ang puso ni Ming sa ideya na ang pagtitiwala ay maaring maging tulay sa mas malaking pagbabago. Sa kanilang hindi inaasahang pagkakaibigan, natagpuan ni Ming ang isang kaalyado na naging mahalagang bahagi ng kanyang bagong simula. Dumating na ang pinakahihintay na araw ng taunang recital sa community center. Sa kabila ng mga hamon sa pag-organisa, si Ming at ang kanyang team
ay nagsumikap upang gawing espesyal ang gabi. Ang auditorium ay puno ng makukulay na dekorasyon at ang stage ay inayos sa may simpleng ngunit eleganteng tema. Ang mga magulang at bisita ay nagsimulang magtipon-tipon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at pagmamalaki. Bago magsimula, nagkaroon si Ming ng sandaling katahimikan sa likod ng stage kasama ang kanyang mga estudyante. Ang ilan sa kanila ay halatang kinakabahan, ngunit ginamit ni Ming ang sandaling iyon upang ipaalala ang isang mahalagang bagay. Ang musika ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng inyong kwento. Ipagmalaki ninyo ang bawat nota dahil kayo ay bahagi ng isang mas malaking himig ng pagbabago. Nang magsimula ang recital, ang bawat bata ay tumugtog ng kanilang mga piyesa na may pusong damdamin. Ang maliit na batang nagsimula sa pagpractice gamit ang keyboard ay ngayon ay nagpamalas ang napakahusay na interpretasyon ng isang simpleng piyesa sa piano. Isang binatilyo na dating nahihirapang sundan, ang ritmo ay nagpakitang gilas sa kanyang drum solo na ikinamangha ng mga manonood. Ang bawat pagtatanghal ay nagpalakpakan ng mga magulang at bisita na tila mas nararamdaman ang bawat kwento sa likod ng musika. Sa gitna ng programa, umakyat si Ming sa stage upang magbigay ng isang espesyal na anunsyo. Ngayong gabi, sabi niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. Ikinararangal kong ihayag ang bagong grant na itinaguyod ng ating mga sponsor at taga-suporta. Ang pondong ito ay magbibigay ng oportunidad sa mas maraming estudyante na nangangarap matuto ng musika. Ang palakpakan mula sa audience ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tanda ng kanilang suporta at kasiyahan. Ang pinakahihintay na bahagi ng recital ay ang duet ni Ming at ng kanyang piling mga estudyante. Ang kanilang pagtatanghal ay isang espesyal na piyesa na isinulat mismo ni Ming, isang kombinasyon ng klasikong melodiya at modernong ritmo na sumasalamin sa kanilang pinagdaanan bilang guro at mag-aaral. Habang tumutugtog si Ming kasama ang kanyang mga estudyante, ang bawat nota ay puno ng damdamin. May ilang mga manonood na hindi napigilang lumuha, hindi lamang dahil sa ganda ng musika, kundi dahil sa makapangyarihang kwento sa likod nito. Pagkatapos ng pagtatanghal, tumayo ang audience para sa standing ovation. Ang mga magulang, guro at bisita ay pumalakpak ng walang humpay, ipinapakita ang kanilang taos-pusong paghanga sa talento at dedikasyon ni Ming at ng kanyang mga estudyante. Ang palakpakan ay tila hindi natatapos at ang ilang bata ay hindi napigilang ngumiti ng malapad habang pinupuri ng kanilang mga pamilya. Habang nagpapahinga si Ming sa backstage, lumapit sa kanya ang direktor ng symphony orchestra. "Ming," sabi nito, ang boses niya ay puno ng paghanga. "Ang iyong ginagawa dito ay higit pa sa musika. Ikinararangal kong alokin ka ng mas mataas na posisyon sa aming programa. Gusto naming dalhin ang iyong kakayahan at dedikasyon sa mas malawak na platform." Hindi makapaniwala si Ming. Ang alok ay hindi lamang isang profesional na hakbang. Ito rin ay isang pagkilala sa lahat ng kanyang pinagdaanan at itinaguyod. Huminga siya ng malalim, tinanggap ang alok at nagpasalamat ng taos puso. Sa gabing iyon, si Ming ay hindi lamang isang guro ng musika. Siya ay naging inspirasyon sa mas malawak pang audience, isang kwento ng sakripisyo, determinasyon at tagumpay. Habang naglalakad siya pabalik sa stage para magbigay ng final bow kasama ang kanyang mga estudyante, naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang inakala na nawala na. Isang matinding pagmamahal sa musika at sa pagbabahagi nito sa mundo. Isang maaliwalas na hapon, ilang araw matapos ang matagumpay na recital sa community center, nagkakape si Ming kasama ang kanyang lola sa kanilang maliit na kusina. Ang samyo ng bagong timplang kape at ang simpleng ambience ng kanilang tahanan ay nagbibigay ng pakiramdam ng tahimik na tagumpay. Habang binabalikan nila ang mga pangyayari sa recital, kinuha ng kanyang lola ang isang lumang envelope mula sa kanyang bulsa. "Ito, Ming," sabi ng kanyang lola habang iniabot ang envelope. "Matagal ko nang itinatago ito. Sulat ito ng iyong ina noong natanggap ka sa Juilliard. Sinabi niyang ibibigay ko ito sa iyo kapag dumating ang araw na muli kang bumalik sa musika." Nang hawakan ni Ming ang envelope, naramdaman niya ang bigat ng nakaraan.
Ang papel ay bahagyang naninilaw na sa tagal, ngunit ang masusing pagkakatupi at ang pangalan niyang nakasulat sa harap ay tila sariwa pa rin. Binuksan niya ito nang may halong kaba at pananabik. Ang liham ay isinulat sa maayos at pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Mahal kong Ming, ang musika ay hindi lamang tunog. Ito ay buhay. Ito ang magiging gabay mo sa paghahanap ng iyong daan, kahit gaano pa ito kahirap. Kapag naramdaman mong nawawala ka, alalahanin mo na ang musika ang magbabalik sa iyo sa tamang landas. Ipagpatuloy mo ito, anak. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong himig. Habang binabasa ang mga salita, tumulo ang luha ni Ming. Ang liham na ito ay tila napapanahon, isang mensahe mula sa nakaraan na muling nagpapatibay sa kanyang kalooban. Ang bawat salita ay parang bumubuhay ng mga alaala ng kanyang ina. Ang kanilang masasayang araw na magkasamang tumutugtog, ang walang sawang suporta, at ang pagmamahal na ipinakita nito sa kanya sa pamamagitan ng musika. Napatingin siya sa kanyang lola, na tahimik na nakangiti. "Lola," sabi ni Ming habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Ngayon ko lubos na nauunawaan ang lahat. Hindi lamang tungkol sa akin ang musika. Ito ay para sa bawat taong nangangarap, bawat batang hindi sigurado sa kanilang kakayahan, at bawat isa na naghahanap ng inspirasyon." Sa mga araw na sumunod, mas lalong naramdaman ni Ming ang epekto ng kanyang desisyon na bumalik sa musika. Napansin niya kung paano unti-unting nagbago ang kanyang buhay, ang pagiging bahagi niya ng community center, ang mga tagumpay ng kanyang mga estudyante, at ang pagkakabuo ng scholarship fund na naging daan upang maraming nangangarap ang mabigyan ng pagkakataon. Lahat ng ito ay nag-ugat mula sa isang simpleng desisyon, ang pagbibigay ng pagkakataon sa kanyang sarili na bumalik sa kanyang unang mahal, ang musika. Pinangako ni Ming sa kanyang sarili na hindi na niya iiwan pa ang landas na ito. Ang musika ay hindi lamang kanyang talento, ito na ang kanyang misyon. Mula sa simpleng classroom ng community center hanggang sa mas malawak na entablado, patuloy niyang ibabahagi ang kanyang kwento upang magbigay inspirasyon sa iba. Sa huli, pinanindigan ni Ming ang kanyang layunin na dalhin ang musika sa mas maraming tao. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay, kundi isang patunay na ang musika ay kayang magdulot ng pagbabago, hindi lamang sa buhay ng iisang tao, kundi sa buong komunidad. Sa bawat nota na kanyang tinutugtog at sa bawat batang natututo mula sa kanya, alam niyang ginagawa niya ang iniwang pangarap ng kanyang mga magulang, ang magbigay ng liwanag sa iba sa pamamagitan ng musika. Isang taon matapos ang makasaysayang resital sa community center, naging mas malawak at mas matatag ang mga proyekto ni Ming. Ang programa niya na nagsimula sa isang maliit na silid-aralan ay ngayon ay nakakarating na sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang mga klase sa musika ay hindi na lamang para sa mga bata. Nagkaroon din ng mga espesyal na sesyon para sa mga matatanda at pamilya na nagtutulungan upang muling buhayin ang kanilang hilig sa musika. Sa tulong ng suporta mula sa Symphony Orchestra at iba pang donors, natupad ang isa sa pinakamalaking pangarap ni Ming, ang pagtatayo ng isang bagong music center. Ang pasilidad ay may mas malalaking silid-aralan, modernong kagamitan, at isang maliit na auditorium na ginagamit para sa mga recital at workshops. Sa pagbubukas ng center, dinaluhan ito ng mga prominenteng personalidad mula sa mundo ng musika, pati na rin ng mga magulang at estudyanteng sumuporta kay Ming mula pa sa simula. Para kay Ming, ang araw na iyon ay hindi lamang pagdiriwang ng kanyang tagumpay, kundi isang simbolo ng pagbabalik loob niya sa musika at sa mga tao. Dahil sa tagumpay ng kanyang programa, naging modelo ito para sa iba pang komunidad na nagnanais magsimula ng kanilang sariling music outreach initiatives. Tumanggap si Ming ng mga imbitasyon mula sa iba't ibang bayan upang magbigay ng seminar at workshops sa mga guro at lokal na opisyal. Ang kanyang programa ay naging inspirasyon sa marami at unti-unting lumawak ang epekto nito sa buong bansa. Hindi nagtagal, nagpasimula si Ming ng isang pambansang kompetisyon para sa mga batang musikero mula sa mahihirap na pamilya. Ang kompetisyon ay hindi lamang tungkol sa talento, kundi tungkol din sa pagbabahagi ng kwento ng bawat kalahok. Ang mga finalist
ay nagkaroon ng pagkakataong tumugtog sa harap ng mga sikat na musikero at guro, at ang mga nanalo ay nakatanggap ng scholarships at mga bagong instrumento. Ang kompetisyon ay naging tagumpay at sa unang taon pa lamang, nagdala na ito ng maraming kwento ng inspirasyon at pag-asa. Habang abala si Ming sa kanyang mga proyekto, nagbalik siya sa spotlight bilang isang regular pianist sa isang prestihiyosong music hall sa lungsod. Ang kanyang mga pagtatanghal ay palaging dinadagsa ng mga tao, mula sa mga tagahanga ng klasikal na musika hanggang sa mga taong nais marinig ang kwento ng isang babaeng muling bumangon mula sa hirap. Sa bawat pagtatanghal, nararamdaman niya ang parehong damdaming una niyang naranasan noong bata pa siya, ang pag-ibig sa musika at ang koneksyon nito sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang tagumpay sa entablado, nanatili si Ming sa kanyang misyon bilang isang guro. Sa bawat pagkakataon, bumabalik siya sa kanyang music center upang magturo sa mga bata. Sa bawat klase, ibinabahagi niya hindi lamang ang teknikal na aspeto ng musika, kundi pati na rin ang mahahalagang aral tungkol sa tiyaga, pag-asa, at pangarap. Isang araw, habang nagtatapos ng klase, tinanong siya ng isang estudyante, "Teacher Ming, bakit po kayo nagtuturo? Hindi ba dapat po kayo laging tumutugtog sa malaking stage?" Ngumiti si Ming at sinagot ang bata, "Dahil ang tunay na musika ay hindi lamang naririnig, ito ay nararamdaman. Kapag nagturo ako, binabahagi ko ang bahagi ng puso ko sa inyo. Kayo ang susunod na henerasyon at nais kong maramdaman ninyo ang mahalagang layunin ng musika." Ang mga taon ay mabilis na lumipas, ngunit si Ming ay nanatiling tapat sa kanyang misyon. Ang musika na minsang naging kanyang pangarap at takas ay naging daan upang baguhin ang buhay ng napakaraming tao. Sa bawat tugtugin at sa bawat batang natutong magmahal sa musika, pinapatunayan ni Ming na ang musika ay hindi lamang tungkol sa tunog. Ito ay isang puwersang nagpapabago sa puso ng tao. Sa kabila ng lahat ng kanyang naabot, alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking himig ng pag-asa at inspirasyon para sa susunod na henerasyon.